Biyernes, ika-4 ng Abril, 2026 sistematikong winasak ng mga bombang Amerikano ang depensa ng himpapawid ng Iran. Inasahan na walang banta sa himpapawid para sa mga tripulante ng F-15E Strike Eagle na lumilipad sa katimugang Iran. Ayon sa estadistika, 0 ang posibilidad na masalakay sila. Pagkatapos, nangyari ang imposible. Ang multimilyong dolyar na pinakamabangis na eroplano ay marahas na pinabagsak mula sa himpapawid. Ito ang unang beses na napabagsak ng kalaban ang eroplanong Amerikano mula nung pagsalakay sa Iraq noong 2003. Hindi pa nalalaman ng Pentagon ang dahilan. Bumagsak na naman ang isa pang jet, isang A-10 Warthog sa Golpo ng Persia. Palihim na pinagana ng Tehran ang isang Phantom Air Defense System. Ipinagdiwang ang rehimen ng pagkakatumba. Umaasang makakakuha sila ng talunang biktima mula sa nagliliyab na mga labi. Nagkamali sila. Ang natirang opisyal ay muntik nang makagawa ng isa sa pinakakamanghamanghang pagtakas sa kasaysayan ng militar ng US. Mula Pebrero, 28 araw-araw na naglulunsad ng malalaking airstrikes ang US at Israel. Magkasama, nawasak na nilang hindi mabilang na mga pasilidad militar, mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga radar, mga plataporma ng paglulunsad ng misil, at iba pang mahalagang target. Pinahina nito ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili at binuksan ang daan para sa mga fighter at iba pang sasakyang panghimpapawid na makalipad sa himpapawid ng bansa. Walang lumalaban, pero bigla na lang, hindi lang isa, kundi dalawang magkahiwalay na sasakyang panghimpapawid ang napabagsak. Habang ipinagmamalaki ng Tehran ang kanilang bagong advanced air defense system na sinasabing aktibo at epektibo pa rin, kahit kabaliktaran ng pahayag ng US at kumakalat sa social media ang larawan ng bumagsak na F-15, agad namang kumilos ang mga US commanders at intelligence agents. Walang oras na dapat sayangin. Mahalaga na agad matagpuan at meligtas ang mga sakay ng mga eroplanong yon sa lalong madaling panahon. Naipuwesto ng A-10 pilot ang kanyang sira na jet sa Q-8 at nailigtas siya ng araw ring iyon. Pero ang crew ng F-15 ay humarap sa bangumat. Ang weapon system officer ay naiwan mag-isa sa matataas na bundok ng katimugang Iran. Duguan siya at buong militar ng Iran ay hinahanap siya. Matapos kumalat ang balita sa pagbagsak ng F-15, hinikayat ng mga opisyal ng Iran ang publiko na tumulong maghanap sa nawawalang mga tauhan ng militar ng US. Nag-alok ng gantimpala ang mga anchor ng pambansang telebisyon, sinabihan ng publiko. Kung mahuhuli ninyo ng buhay ang piloto o mga piloto ng kalaban at isusuko sa pulisya, makakatanggap kayo ng mahalagang premyo. May ilang channel na mas sumobra pa, nagpakita ng mensahe na nag-uutos sa mga Iranian na barilin sila kapag nakita ninyo sila. Kung mahuli ng rehimeng Iranian ang isang opisyal ng militar ng US, siya ang magiging pinakamabisang alas sa geopolitika. Isang napakalakas na alas sa negosasyon para pilitin ang pag-atras ng US. Ang buhay ng isang tao ay biglang pumasan sa bigat ng buong labanan. Ngunit ang mga tauhan ng militar ng US, lalo na ang mga piloto at opisyal ng fighter jet, ay kabilang sa pinakamahuhusay ang pagsasanay sa mundo. Handa sila sa lahat ng posibleng mangyari at alam nila kung paano manatiling kalmado sa mga sitwasyong puno ng matinding pressure. Ginagawa ang tamang hakbang para manatiling buhay hanggang dumating ang tulong. Habang maraming ibang tao ang maaring nataranta, alam ng piloto ng F-15 at ng WSO ang eksaktong dapat gawin. Ayon kay Jennifer Cavana, Director ng Military Analysis sa Defense Priorities Think Tank sa BBC, pangunahing prioridad nila ang manatiling buhay at iwasan ang pagkakahuli. Sinanay silang agad lumayo at magtago mula sa pinangyarihan ng ejection para sa kanilang kaligtasan. Ang mga tauhang ito ay sinanay sa advanced survival techniques. Kaya nilang mabuhay ng matagal kahit walang pagkain o tubig, naghahanap ng mga supply at ginagamit ang lokal na lupain para sa kanilang kalamangan. Naipit sa isang mapang hamong lupain, daan-daang milya mula sa kaligtasan, kinailangan ng dalawang lalaki na umasa sa kanilang pagsasanay at karanasan habang tinutugi sila ng mga lokal at ng militar ng Iran upang makaiwas sa pagkakatuklas. Nagpadala ang US Air Force ng mga UH-60 Black Hawk helicopter para maghanap sa lugar kung saan nakita ang bumagsak na fighter jet. Ipinakita sa Iranian TV ang mga nomadikong lokal. Ilan ay may rifle at iba pang magaang baril na napapalipat-lipat sa pagitan ng mga bundok at naghahanap ng anumang palatandaan ng buhay. Kung makakabihag man lang ng kahit isang miyembro ng US military personnel ang rehimeng Iranian, maaari silang makapaglagay ng matinding presyon sa gobyerno ng US. Isang problemang hindi kayang butasin ng kahit gaano karaming bomba, misil o lakas militar. Isa itong sitwasyon na pilit iniwasan ng mga puwersang Amerikano at gumawa sila ng malaking hakbang sa tamang direksyon. Natagpuan ng helicopter crew
ang nawawalang F-15 piloto 7 oras matapos pabagsakin ang eroplano. Pero ang pagligtas sa kanya ay may matinding kapalit. Habang lumalapag ang Black Hawk, inambush ng puwersa ng Iran ang lugar at binutas ng putok ng mga magaang baril ang fuselage ng helicopter. Tinamaan ng mga miyembro ng US crew. Tumanggi ang rescue team na umatras. Pinanatili nila ang kanilang posisyon at hinila ang piloto papasok, marahas na tinulak ang kanilang daan palabas ng kill zone. Nakalabas ang helicopter ng walang dagdag na pinsala at ligtas na nakabalik sa base, kung saan agad ginamot ang mga nasugatang rescuer. Ligtas ang piloto, pero kalahati pa lang ng gawain ang tapos. Nananatili pa rin ang WSO saan man, nagtatago sa bitak, siwang, at matatarik na bangin ng matataas na bundok ng Iran. Tahimik ang mga opisyal ng US matapos ipagdiwang ang ligtas na balik ng piloto. Walang bagong balita matapos ang ilang oras. Nagmasid at naghintay ang mundo, hindi tiyak kung buhay pa ang pangalawang lalaki. Kung napatay ba siya sa pagbagsak o nahuli ng Iran. Sumunod kumalat sa social media ang mga video ng mga helicopter at iba pang sasakyang panghimpapawid ng US, tulad ng C-100 at 30 na eroplano pangkarga. Ang uri na madalas gamitin sa medevac missions ay lumilipad sa timog kanlurang Iran, tuloy pa rin ang rescue mission, at iniulat na pansamantalang itinigil ng US ang ilang military operation sa Iran para maituon ng oras, focus, at resources sa paghahanap sa nawawalang opisyal. 12 ng Special Operations Forces ang kasali. Ngunit hindi pa rin pabor sa kanila ang swerte. Malayo ito sa karaniwan dahil mas mahirap ang Combat Search and Rescue o CSAR missions kaysa sa karaniwang search and rescue operations. Hindi pwedeng basta lumipad lang ang mga rescuer sa lugar, maglaan ng oras para magsuyod, hanapin ang mga sugatan o nawawalang tauhan, at maingat silang isakay. Magiging instant target practice lang sila ng parehong Ghost missiles na sumira sa F-15. Karaniwan, ang ganitong misyon ay ginagawa ng mga helicopter na mababang lipad para iwas makita at masabat ng kalabang misil. Habang binibigyan ng mga spotter ng helicopter ng tsansang mahanap ang nawawalang tauhan, agad silang kumikilos kapag may natagpo ang survivor. Dapat laging handa ang mga para-rescue jumper na tumalon mula sa kanilang sasakyang panghimpapawid kung kinakailangan, makipag-ugnayan sa nawawala, magbigay ng medical na tulong, at pumunta sa ligtas na lugar para ma-extract. Habang iniiwasan ng mga kalabang puwersa sa paligid, ang mga misyong ito ay komplikado, mapanganib, at kritikal ang bawat minuto. Laging may posibilidad ng pagkakamali. Ayon sa dating komandante ng para-rescue jumper, delikado at nakakakilabot ang mga operasyong CSAR. Ang US ay may ilan sa pinakamagagaling na rescue team sa mundo at napatunayan na nila ito ng maraming beses. Noong 2005, iniligtas ng para-rescue crew ang isang nasugatang US Navy SEAL na nagkanlong sa maliit na nayon sa Afghanistan matapos tambangan ng kanyang grupo. Nagawa na ng mga para-rescue men ang tila milagro noon. At noong Abril 5, kinailangan nilang ulitin ito kahit sa pamantayan ng CSAR. Isang komplikadong misyon ito na kinabibilangan ng transport plane, helicopter, cyber, space, at intelligence assets. Kasama ang daan-daang special operations personnel, walang tigil silang naghahanap sa nawawalang opisyal na nagtamo ng malubhang pinsala sa unang pagbagsak at umakyat sa 7,000 talampakang gulod. Nawala siya sa mga bato, tapos gumawa siya ng isang napakadelikadong pasya. Inactivate niya ang emergency distress beacon at direktang ipinadalang signal sa CIA. Pero hindi niya pwedeng lading naka-on ito. Tiyak na kamatayan yon. Sanay ang mga piloto ng Air Force na huwag tuloy-tuloy na magsinyas ng kanilang lokasyon kapag nasa teritoryo ng kalaban. Ang signal na magbibigay alam sa kanyang bansa ng lokasyon niya ay magsisilbi ring electronic flare dahil makikita rin ito ng Iranian intelligence sa lugar. Kinailangan ng WSO na i-flash ito para matukoy ng mga Amerikano ang lokasyon at agad patayin. Ngunit sapat na ikli para manatili siyang parang multo. Ang pag-activate ng beacon ay nagbigay sa CIA ng ideya kung saan nagtatago ang WSO. Mas naging posible ang pagsagip noon. Pero nauubos ang oras. At baka ilang minuto na lang bago mapansin ng mga armadong Iranyanong nagpapatrolya ang opisyal. Nagplano ang CIA para bigyan ng oras ang US forces. Nagsimula ito ng kampanya ng maling impormasyon sa Iran na nagkalat ng maling kwento. Nahanap na ang tauhan ng Air Force at inililikas na palabas ng bansa sa pamamagitan ng convoy sa lupa. Umasa ang ahensya ng intelihensya na sapat na ito para ilihis ang atensyon ng mga Iranian mula sa mga kabundukang kanilang sinusuyod
at mapunta na lang ang kanilang focus sa mga kalapit na kalsada at ruta ng rehiyon. Nagbigay ng oras ang panlilinlang ng CIA. Sinabi ng mataas na opisyal sa The New York Times na nagkagulo ang mga Iranian, pero hindi sapat ang sandaling oras na nakuha nila. Ang Iranian kill squads ay sistematikong nagsusuyod sa bundok at halos abot na nila ang lokasyon. Nasa 2 milya na lang sila mula sa kanya. Mukhang malayo ang 2 milya, pero sa katahimikan ng mga bundok ng Iran, sapat ng 2 milya para marinig ang makina ng diesel truck na umaakyat sa daang lupa at marinig ang tahol ng mga aso. Naipit ang opisyal, libu-libo ang kalaban niya, at papalapit na ang rehimen ng Iran. Pero papalapit na rin ang mga puwersa ng US. Sa tulong ng mga nangunggunang teknolohiyang panmanman sa mundo, tuloy-tuloy ang CIA sa pagbibigay ng real-time na impormasyon sa mga puwersang nasa lugar, kabilang ang mga tauhan ng Navy SEAL Team 6, pati mga komando ng Delta Force at mga Army Rangers. May 2 sea, 100 at 30 na eroplano, handang maghatid palabas ng lugar sa nasugatang opisyal at mga sumagip sa kanya ng walang pagkaantala. Mas malaking grupo ng helicopter, eroplanong panmanman, mga fighter jet at mga eroplanong pang-refuel sa ere ang handang sumuporta kung kailangan. Matapos ang ilang oras ng pagsisikap, na natukoy na nilang eksaktong kinaroroonan ng opisyal at nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Panahon na para kumilos. Tapos na ang palihim at sekretong pagkilos, na yon ay lilipat na sa karahasan. Pinunit ng mga eroplanong pandigma ng US at Israel ang langit at nagbagsak ng malalakas na bomba sa mga daanan sa bundok, pisikal na humarang sa puwersa ng Iran gamit ang bilog ng apoy. Ibinaba ang mga operatiba mula sa helikopter sa lokasyon ng opisyal. Sa gitna ng alikabok at kaguluhan, natagpuan nila siyang duguan sa mga bato. Sugatan ngunit buhay ang piloto sa gitna ng matinding putok, habang nagpapaputok ang mga komando para takutin ang natitirang kalaban matapos ang airstrike. Ikinarga ang piloto sa helikopter at dinala sa airstrip, kung saan naghihintay ang malalaking C-100 at 30 at inilipat ang mga piloto papasok. Ang plano ay agad na lumikas. Ayon sa ulat, ang unahang landing gear ng C-100 at 30 ay naipit sa buhangin ng airstrip, kaya hindi makalipad. Ang eroplanong 70, 5,000 libra ang bigat ay bumaon sa buhangin. Naging malaking target sila, nakaparada sa teritoryo ng kaaway at naipit. Malapit nang sumikat ang araw. Pwedeng dumating ang mga Iranian drone na namang sandali. Nagmadaling naghukay ang mga tauhan buong gabi para maiahon ang mga naipit na gulong. Ngunit nabigo sila. Habang tumatagal, lalo pang tumataas ang panganib na papalapit ang mga puwersa ng Iran. 3 dagdag na transport aircraft ang ipinadala para may likas ang WSO at iba pang tauhan. Ang 2 na stranded na C-130 at ilang MH-6 Little Bird helicopters ay pinasabog ng eroplano ng Amerika para hindi makuha ng kalaban. Maya-maya, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump online na ligtas at maayos ang nasugatang WSO. Ibinalita ito sa mga Amerikano at buong mundo. Ipinunto ni Trump na palapit ng palapit ang mga puwersa ng Iran kada oras sa opisyal. Ngunit ligtas siyang nailigtas ng US forces na walang pinsala o sugatan. Isa itong komplikadong misyon. Puno ng napakaraming panganib at hindi ito lubusang sumunod sa plano. Sa huli, nagbunga ito ng mahalagang resulta. Ligtas ang WSO at walang banta ng Amerikanong opisyal na mahuhuli at gagawing pangtawaran. Nagwagi muli ang US at nawala sa Iran ang kanilang posibleng malaking kalamangan. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na laban.